magsisimula po tayong gumawa ng tura-tura at magpuputol po tayo itong kahoy na ito. Ang sukat po ng ating tura-tura ay 6 po siya, 6 inches yan po yung magiging haba niya. Tabay lang po tayo at puputulin po natin ito. Simulan na po natin ang ating gagawin sa araw pong ito. Hanapan na po natin siya ng timing. Medyo makunat na po yung ating gawain dahil po sa matagal na po ito hindi ko nagagawa at naglalay po yung aking tatlong ito po, halos namimitig na po siya sa pagpapanday, kaya medyo kontrolado na po ako may magpanday at marami lang pong nakuhuling malala, kaya po ako ay magpapanday ulit. Wala na po talaga ako kahit isang gamit na tura-turang pang cattle, pang ano po, pang octopus. Pang octopus po itong ating gagawin. Kung maigin po ninyo yung formang ito ay ayun ko po itong lobster. Yan po, lobster po yung maigin formang. Semi lobster. Po talaga yung paborito ko din formang ito na gamitin. Lobster po at saka yung artificial crab. Yan po ang mga paborito kong gamit at saka yung mga irista. Ito po ako magawa ng artificial lobster. Yan. Po yung ating dito ng sunod na po formahan mga kapisyaman. Para magmukhang ulo siya ng banagan. Matatalaga lang po yung ating ano, saka medyo makunat na itong ating gawain. Sakripisyo na naman ang pag ano po nito, pag puporma. Sabay lang po tayo. Maganda ang gamit. Maganda talaga ang gamit. Kaya ganito po yung pangmarami. Kaya po ako yung kaya ang motor niya. Nag-adalan ko ang paggawa nito. Para po ma-ayos niya. Magandang maray. Hayap ko. Po yung pag puting-tingin lang po talaga itong lagayan po ng sungot kasi ito yung pinakasungot niya sa makunat na po yung kahoy, tiyo na po kaya napakasungot na. Ganito po ako maggawa ng pangulo at para po makuha natin yung pinakatamang forma. Hindi agad natin ito dapat galawin. Dapat po ilagay muna po natin yung mga eksaktong posisyon ng ito muna po yung una ko. Ayan, saka babay, tatiming ko na po yung lagay ng mata at saka ng posisyon ng ulo. Ganyan po akong
magproseso ng itong ating pong lobster. Ganito ko po siya tinataymi, landahan lang po, kaya po medyo malaki-laki pa po itong ating puratura para po siya ay maibagay natin yung ulo dun sa katawan, at ito naman pong buntot na ito ay magiging malaki naman po, ibabagay natin sa ulo mamaya. Pero ito muna po ang una natin gagawang malapit-lapit na forma para hindi po tayo lumayo sa ginagawa po nating artificial na lobster. Lilihan muna po natin para medyo mapantay yung ating ginagawa, para po maalis yung mga tamaan nitong natin sundang at kutsilyo, para madali na po natin siyang ma-timing. Tabay lang po tayo. Mga ka-fisherman, ito naman pong buntot yung ating itatiming. Yan. Kaya po nilalakayan ko pa po ito dahil itatiming pa po natin siya. Hindi ho basta-basta yung pupormahan agad ng paliliit na guys. Malapit naman na po siya. Nalapit na po siya. Lihain ulit natin para maitaming na po natin yung pinakabuntot niya. Kaya po malaki muna kanina dahil sa tatiming ko pa po ito. Medyo ngalay lang talaga po sa kamay yung paggagawa nito. Makunat na pati po yung kahoy na lanik dahil natuyo na. At shout out na po pala kay Kapanday Vlog. Maraming salamat sa iyo, idol. At bigyan mo din ako ng impormasyon tungkol sa mga kahoy. At sa inyong lugar din pala ay laniki din ang tawag sa ganito. Thank you, Kapanday Vlog. Ito po ay nilagyan po natin ng guhit. Makikita nyo yung guhit na yan ay gagawin natin parang kaliskis. Ayan. At sana po ay mayari tayo ito bukas. Hindi po ito mayayari. Bukas ko na po ito matatapos. Ito naman po mga ginuhit natin para magkaroon po siya ng maayos na disenyo sa likod. Hindi po malalim, dapat ay mababaw lang. At pag malalim po, ayan, sama naman na pong tingnan. At nakakatanga na pati po ng malakas yung ito pong octopus. Medyo nakakapamersa na siya pag malalim yung ano nito, yung hukay sa likod. Dapat po ay magka-design lang po siya. Ang ganito po yung pamaraan ko nito. Simulan naman po tayo itong ating gagawin. At ito po yung aking technique paggagawa. Hindi po ako dito nagamit ng tigib dahil po pag tigib yung ginamit eh baka po masayang lang yung aking ginawa. Sayang naman po pag ito ay nagkaroon pa ng magka-crack. Kaya po medyo kailangan ay nasa tamang paggalaw ang nito, pagbabawas. Yan.
Ganito po yung pamaraan ko pagbabawas. Ito po yung inilalabas ko ngayon dahil ito po talaga siya yung mga epektibo na panghuli ng octopus. At ngayon po dito sa amin ay season ng octopus ngayon at nagkakaramihan, kaya po uli napilitan tayong gumawa kahit ngalay na nga po yung ating kamay, eh obligado po at wala po akong gagamitin. Shout out nga pala kay Dins Vlog. Sana ay tuloy-tuloy yung pag-angat mo sa social media at mabuhay ka. Shout out sa iyo. Po yung ating sumutan na yan. Hindi ko po ito binibigla at baka po mag-crack siya. Yun. Kaya po ang ginawa ko dito pang butas ay yung pinitpit ko po itong yan. Hindi po siya bilog dahil pag bilog po baka siya ay bumasag. Nalagay na po yung at saka yung pinilipit na stainless. At nag-extra nga po pala tayo ng isang turatura. Pina-extra po tayo, ganito daw po yari. Nag-extra ko po sila ng isa. Ito po yung ating lagayan ng galamay. Yan, pinakagalamay niya. Proseso lang po talaga yariin, pero gusto ko po ito matapos dahil talaga pong number 1 at epektibong gamit ito namin sa pagtutura-tura. Bihirang-bihira po yung meron ko dito sa amin. Talaga pong halos pilim-pili lang yung nakakagawa lang. Nalagay ko na po yung pitong talim niya at bukas ko na po ito may pagpapatuloy. Tinusukan ko naman na po dyan. Ayan. Palagay na po natin yung galamay. Patitibayin po natin siya ng sugi. Obligado pong may ganito paggagawa para yung pong ating yari ay matibay siya. Pagyapos po ng manala o octopus, eh hindi siya basta-basta bibitaw kung ating galamay. Saka ko lang pupupurman yan. Inipitan ko nga po pala ito ng slice off itong mga nylon para ayan po, magiging kwintasiko yan ng ating ginagawa. Ayan po. At ang sunod na teknik ko naman po nito ay pipititin ko siya. Ayan. Ang pinipitit ko po ito. Para po magforma siyang galamay ng ating gagawin po nating galamay siya. Pipititin ko para maporma ng maayos. Ka-fisherman yung pamaraan nito. Ito. Yan. Para po magmukhang talagang galamay po siya ng ito pong ating lobster. Ayan. Parang tinda ko po ng ating lobster. Thank you. Oh, yun na. Ito po yung pamaraan ko. Ganito po yun para maging mukha talaga siyang ayan, yung para yung nung ating tatiming na lang po siya pagkaporma.
At lalagyan ta po itong mga parang tinik niya dito sa ulo, yung pundisinyo ng ulo niya po. Lalagyan po ito ng mga tutusukan ta po dito. Yan. Para po lagayan ng parang tinik niya. Yan. Pasensya muna po at may mga nagbibideo okay, baka po ako maka-copyright. Yan nyo po, kung mapapansin nyo po may mga tusok-tusok na yung ulo niya. Siya po yan yung paglalagyan natin parang tinik. Ayan po, hindi ko lang pumano to, may nagbibideo okay. Tumichim po lang po tayo pagpapaling nung tugtog, baka po tayo makakapit.